Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bago natin simulan ang sandaling ito ng panalangin, inaanyayahan ko kayong ihanda ang inyong puso at patahimikin ang inyong isipan. Kung ang panalangin ito ay makaantig sa inyong espiritu, pindutin ang buton na like. Dahil ang simpleng kilos na ito ay makakatulong sa panalangin ito na maabot ang iba pang buhay na nangangailangan din ng biyaya ng Diyos. Mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification upang ang espasyong ito ay maging bahagi ng inyong pang-araw-araw na pakikipagtagpo sa panalangin at sa presensya ng Panginoon. Ngayon, nang may pananampalataya at tiwala, sama-sama tayong pumasok sa sagradong oras na ito at ilagay ang ating mga sarili sa harap ng Diyos na nakikinig, tumatanggap at kumikilos. Panginoon kong makapangyarihan, sa pagbubukang liwayway ng araw na ito, lumuhod ako sa iyong harapan upang maghandog ng papuri at pasasalamat sa walang hanggang kabutihan na iyong ipinagkaloob sa aking buhay. Ikaw ang pinagmumula ng buhay, ang liwanag na sumisilip sa madilim na gabi ng aking kaluluwa, at ang tanglaw na gumagabay sa aking mga hakbang tungo sa daan ng katuwiran. Sa umaga na ito, nais kong ialay sa iyo ang buong pagkatao ko, ang bawat tibok ng aking puso at ang bawat paghinga ng aking dibdib. Tanggapin mo, Panginoon, ang aking sariling pagsamba at pagmamahal bilang handog na buo at dalisay. Mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa, sumasamo ako sa iyo ng proteksyon laban sa lahat ng kapahamakan, laban sa lahat ng kadiliman na naghihintay sa aking landas, at laban sa lahat ng masasamang espiritu na naglalayong sirain ang aking paniniwala. Diyos ko, ikaw ang aking kanlungan at kalasag, ang aking matibay na bantayan sa panahon ng kaguluhan at pagsubok. Dala ko sa umaga na ito ang mabigat na pasanin ng aking mga alalahanin, ng aking mga takot, at ng aking mga pagkakasala na bumibigat sa aking kalooban. Subalit sa iyong harapan, Panginoon, nalalaman kong walang imposible sapagkat ikaw ang Diyos na lumilikha mula sa wala, na bumubuhay sa mga patay at nagbibigay ng pag-asa sa mga nawalan ng lakas. Sa umaga na ito, hinihiling ko sa iyo ang biyaya ng iyong banal na proteksyon na maging gabay ko sa buong araw. Balutan mo ako ng iyong makapangyarihang presensya upang walang masama o kapahamakan ang makakadikit sa akin. Ilagay mo ang iyong mga anghel sa aking paligid, na sila ay magiging bantay at tagapagligtas sa bawat panganib na maaaring humarap sa akin. Mahabaging Diyos, sa umaga na ito, inaamin ko sa harapan mo na ako ay makasalanan at walang kapantay na nangangailangan ng iyong awa at habag. Walang araw na lumilipas na hindi ako nagkakasala sa salita, sa gawa at sa pag-iisip, at dahil dito, karapat-dapat lamang ako sa iyong hukom. Ngunit sa kabila ng aking kahinaan, naniniwala ako sa walang hanggang pag-ibig mo na handang magpatawad at magbigay ng bagong pagkakataon. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na aking tagapagligtas, inaasam ko ang kapatawaran para sa lahat ng aking mga pagkukulang. Hugasan mo, Panginoon, ang dungis ng aking kaluluwa at gawing dalisay ang aking puso upang maging karapat-dapat akong makatanggap ng iyong mga biyaya. Gabayan mo ako sa daan ng katuwiran at bigyan ng lakas upang labanan ang tukso at ang mga hamon ng buhay na ito. Panginoong Jesus, sa umaga na ito, inaalala ko ang iyong walang sukdulang pagmamahal na nagtulak sa iyo na ibigay ang iyong buhay para sa aking kaligtasan. Sa krus ng Kalbaryo, ipinakita mo ang sukdulan ng pag-ibig na walang kapantay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dahil sa iyong pagpapako, ako ay nabigyan ng kalayaan. Dahil sa iyong pagbuhos ng dugo, ako ay natubos mula sa kadiliman ng kasalanan. Sa umaga na ito, nais kong ipagpatuloy ang paglalakad sa liwanag ng iyong pagliligtas, na hindi na muling babalik sa dating buhay ng kasamaan at kadiliman.
Panginoon, gawing lakas mo ang aking kahinaan at gawing liwanag mo ang aking kadiliman upang sa bawat hakbang ko, makikita ko ang iyong banal na presensya. Espiritu Santo, dumating ka sa akin sa umaga na ito at pukawin ang apoy ng pag-ibig at ng pananampalataya sa loob ng aking puso. Ikaw ang manggagawa, ang mga galiw at ang gabay na nagbibigay ng karunungan at pangunawa sa mga bagay na hindi ko makita sa aking sariling kakayahan. Nang wala ka, ako ay parang barko na naglalayag sa gitna ng dagat na walang timon, na hinahawi ng alon at itinatangay ng hangin sa kawalan. Sa pamamagitan ng iyong banal na presensya, gabayan mo ang aking isipan, pukawin ang aking damdamin, at bigyan ng direksyon ang aking mga desisyon. Gawing instrumento mo ako ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mundo na ito na puno ng puot at pagkamuhi. Ibuhos mo sa akin ang iyong 7 kaloob upang makapaglingkod ako ng may dangal at kabanalan sa lahat ng aking ginagawa. Makapangyarihang Diyos, sa umaga na ito, dalhin ko sa iyong harapan ang lahat ng mga taong mahal ko sa buhay. Ang aking mga magulang na nag-aruga at nagpalaki sa akin ng may pagmamahal at sakripisyo, ang aking mga kapatid na kasama ko sa kagalakan at kalungkutan, ang aking mga kaibigan na naging lakas ko sa mga panahon ng pagsubok, at ang lahat ng mga taong bahagi ng aking buhay. Panginoon, protektahan mo sila sa lahat ng kapahamakan at bigyan ng kalusugan ng katawan at ng kaluluwa. Gabayan mo ang kanilang mga hakbang sa daan ng katuwiran at bigyan ng karunungan sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Pagpalain mo ang kanilang mga gawain at pagbuhusan ng kasaganaan ang kanilang mga tahanan. Kung may sakit, pagalingin mo. Kung may kalungkutan, aliwin mo. At kung may pagkakasala, patawarin mo at ibalik sa daan ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa umaga na ito, nais ko ring ipagdasal ang mga taong hindi ko kilala, ngunit nangangailangan din ng iyong tulong at awa. Ang mga taong walang tirahan at gutom, ang mga may sakit at walang pangpaggamot, ang mga naligaw sa kadiliman ng kasalanan at hindi makahanap ng daan pabalik sa iyo. Panginoon, damhin mo ang kanilang mga pangangailangan at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng mga taong mabubuti at mapagbigay. Gawing instrumento mo ako ng iyong habag upang sa aking maliit na paraan makapagdulot ako ng liwanag at pag-asa sa kanilang buhay. Bigyan mo ako ng pusong mapagmahal at mapagpatawad, ng mga kamay na handang tumulong at ng mga paang mabilis tumakbo sa tulong ng mga nangangailangan. Diyos ng kalangitan at lupa, sa umaga na ito, inihahain ko sa iyo ang aking mga pangarap at mga layunin sa buhay. Ikaw ay nakakaalam ng lahat ng nasa aking puso, ng mga bagay na inaasam ko at ng mga bagay na aking kinatatakutan. Panginoon, kung ang aking mga pangarap ay ayon sa iyong kalooban, pagpalain mo at tulungan akong makamit ang mga ito sa tamang panahon. Ngunit kung ang mga ito ay makakapagpahiwalay sa akin sa iyo o magiging sanhi ng aking pagkaligaw, itama mo ang aking landas at gabayan ako sa daan na nais mong aking tahakin. Naway hindi ako maging bihag ng aking sariling mga pagnanasa, kundi maging masunurin sa iyong banal na kalooban na laging perpekto at puno ng pag-ibig para sa akin. Panginoong makapangyarihan, sa umaga na ito, humingi ako ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na darating sa araw na ito. Alam kong hindi madali ang buhay at maraming mga hadlang at balakid ang aking mahaharap, ngunit naniniwala ako na sa iyong tulong walang imposible. Bigyan mo ako ng tapang na katulad ng tapang ni David nang humarap siya kay Goliath, ng pagtitiis na katulad ng pagtitiis ni Job sa gitna ng kanyang mga paghihirap, at ng pananampalataya na katulad ng pananampalataya ni Abraham nang isuko niya ang kanyang anak na si Isaac. Panginoon, gawin mo akong matatag na parang puno na nakatanim sa tabi ng ilog na hindi natitinag kahit dumating ang malakas na bagyo. Sa iyong pangalan, Panginoon,
Tinututulan ko ang lahat ng masasamang espiritu na naglalayong sirain ang aking araw at ang aking buhay. Mahal kong Diyos, sa umaga na ito, hinihiling ko rin ang iyong proteksyon sa aking hanapbuhay at sa lahat ng aking ginagawa upang mabuhay. Panginoon, Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aking pangangailangan at hindi mo kailanman pinabayaan ang mga nagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay at bigyan ng kasaganaan ang aking mga pagsisikap. Alisin mo ang lahat ng mga hadlang na pumipigil sa aking pag-unlad at buksan ang mga pintuan ng pagkakataon na dati ay sarado. Panginoon, hindi ako humihingi ng kayamanan o karangyaan, ngunit sapat lamang upang mabuhay ng may dignidad at makapaglingkod sa iyo at sa aking pamilya ng walang pag-aalinlangan. Gabayan mo ako sa wastong paggamit ng aking mga yaman at ituro sa akin kung paano maging mabuting katiwala ng lahat ng iyong ipinagkaloob. Panginoon, sa umaga na ito, inialay ko rin sa iyo ang aking tahanan at ang aking pamilya. Naway ang aming bahay ay maging santuaryo ng pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa. Alisin mo ang lahat ng pagtatalo, hidwaan at pagkakasala na sumisira sa aming samahan. Panginoon, gabayan mo ang bawat miyembro ng aming pamilya upang magmahalan, magtulungan at magrespetuhan sa isa't isa. Protektahan mo ang aming tahanan mula sa lahat ng kapahamakan, mula sa sakuna, mula sa sakit, at mula sa mga masasamang espiritu na naglalayong sirain ang aming kapakanan. Naway ang aming pamilya ay maging halimbawa ng isang Kristiyanong tahanan na umiibig at sumusunod sa iyong mga utos at alituntunin. Diyos ko, sa umaga na ito, nais ko ring ipagdasal ang aking sariling espiritual na paglaki. Panginoon, tulungan mo akong lumapit ng mas malapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng iyong salita, at pakikilahok sa mga sakramento. Alisin mo ang lahat ng mga bagay na sumasagka sa aking pakikipag-ugnayan sa iyo, lalo na ang mga bisyo, masamang ugali, at mga kasalanan na paulit-ulit kong ginagawa. Bigyan mo ako ng pagnanais na mamuhay ng banal at matuwid, hindi dahil sa takot sa kaparusahan, kundi dahil sa tunay na pag-ibig at paggalang sa iyo. Panginoon, naway sa bawat araw, ako ay magiging mas mabuting tao, mas mabuting Kristiyano, at mas mabuting instrumento ng iyong pag-ibig sa mundo. Panginoong Hesus, sa umaga na ito, inaalala ko ang lahat ng mga taong nag-agaw buhay sa mga ospital at ang mga nasa huling sandali ng kanilang buhay. Panginoon, bigyan mo sila ng kapayapaan at aliwin sa kanilang mga paghihirap. Kung ito ang kanilang huling oras, tulungan mo silang mamatay ng may pag-asa at pagtitiwala sa iyong walang hanggang awa. Panginoon, damayan mo rin ang kanilang mga pamilyang naghihirap at nabibigo sa pagmamasid sa kanilang mga minamahal na nagdurusa. Bigyan mo sila ng lakas upang tanggapin ang iyong kalooban at ng pananampalataya na hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan, kundi simula lamang ito ng buhay na walang hanggan kasama mo sa langit. Mahal kong Ama, sa umaga na ito, inialay ko sa iyo ang buong sanlibutan na nais mong iligtas at pagsandugin. Panginoon, damhin mo ang mga bansang nasasalanta ng digmaan, gutom at kahirapan. Gabayan mo ang mga pinuno ng mga bansa upang mamuno ng may katarungan, karunungan at malasakit sa kanilang mga mamamayan. Alisin mo ang pagkamakasarili at pagsasamantala sa mga nasa kapangyarihan at gawing instrumento mo sila ng kapayapaan at kaunlaran. Panginoon, bigyan mo ng kalayaan ang mga bansang inaapi at pagbuhusan ng pag-asa ang mga taong naghihirap sa ilalim ng diktadurya at pang-aapi. Naway makarating sa buong mundo ang mensahe ng iyong pag-ibig at kaligtasan upang lahat ay makilala ka at makapamuhay ng may dangal at respeto. Panginoon kong makapangyarihan, sa pagtatapos ng unang bahagi ng panalangin ito,
hinihiling ko sa iyo na tanggapin ang lahat ng aking mga dalangin at papuri. Naway ang mga salitang ito ay umabot sa iyong banal na tainga at magdulot ng kaligayahan sa iyong puso. Panginoon, salamat sa pagkakataong muli akong makausap ka sa umaga na ito at sa walang sawang pakikinig sa aking mga hinaing at kahilingan. Gabayan mo ako sa buong araw na ito at huwag mong hayaang ako ay lumihis sa daan na iyong itinakda para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas, ako ay nananalangin. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, kung ang panalangin ito ay dumampi sa inyong puso at nagbigay ng liwanag sa inyong kaluluwa sa umaga na ito, nananawagan ako sa inyo na maging bahagi ng misyong ito na magkalat ng pag-asa at pananampalataya sa buong mundo. Ang simpleng pagpindot sa pindutang Go Stay o Like ay hindi lamang isang kilos ng pagsang-ayon, kundi isang pagpapahayag ng inyong pananampalataya at isang paraan upang makatulong na makarating ang banal na mensaheng ito sa mas maraming kaluluwa na nangangailangan ng pag-asa, ng liwanag at ng Diyos na buhay. Sa pamamagitan ng inyong pagpindot sa pindutang ito, kayo ay nagiging kasosyo ng Panginoon sa paglilingkod at pagpapalaganap ng kanyang salita sa mga sulok ng mundo na natatakpan pa ng kadiliman. Hinihikayat ko rin kayo mga kapatid na ibahagi ang panalangin ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong mga kasamahan sa trabaho, at sa lahat ng mga taong kilala ninyo na nangangailangan ng panalangin at ng banal na pag-asa. Ipadala ito sa inyong mga grupo sa social media, sa inyong mga komunidad, at sa lahat ng mga lugar kung saan kayo may koneksyon. Huwag kayong magatubiling magbahagi sapagkat ang panalangin na ito ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa bawat kaluluwa na uhaw sa presensya ng Diyos at sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa bawat pagbabahagi na inyong gagawin, kayo ay nagiging instrumento ng Panginoon upang magdala ng kaginhawahan at kaligtasan sa mga taong nawalan na ng pag-asa at naligaw sa kadiliman ng mundong ito. Nais ko ring anyayahan ang bawat isa sa inyo na mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa panalangin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Sino man kayo, nasaan man kayo, at anuman ang inyong pinagdadaanan sa buhay na ito, mayroon kayong lugar dito sa aming komunidad ng panalangin. Isulat ang inyong mga panalangin, ang inyong mga problema, ang inyong mga pangarap, at ang inyong mga kahilingan para sa inyong sarili at para sa inyong mga mahal sa buhay. Alam ninyong ang Panginoon ay nakikinig at tumutugon sa bawat tapat na dalangin na nagmumula sa pusong mapagpakumbaba at nagtitiwala. Tayo ay magsama-sama bilang isang pamilya ng pananampalataya at ipagdasal natin ang isa't isa upang sa ganitong paraan makita natin ang kamay ng Diyos na gumagawa ng mga himala sa ating buhay. Bilang isang pagpapahayag ng inyong pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon, hinihikayat ko kayong mag-iwan ng komentong nagsasabi, Panginoon, sa umaga na ito ako ay tumatawag para sa isang himala. Isang simpleng pahayag na ito ay isang deklarasyon ng inyong pananampalataya, isang pagkilala na ang Diyos ay buhay at gumagawa pa rin ng mga kahangahangang gawa sa ating panahon. Sa pamamagitan ng inyong mga salita, kayo ay lumilikha ng isang alon ng pananampalataya na lalago at lalaganap, na magbibigay inspirasyon sa iba pang mga kapatid na magtiwala rin at maniwala sa walang hanggang kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag kayong mahiya o magatubiling ipahayag ang inyong pananampalataya sapagkat ang Panginoon ay nagagalak sa mga pusong bukas at tapat. Kung kayo ay baguhan pa lamang dito sa aming channel o kung matagal na kayong sumusubaybay ngunit hindi pa nag-subscribe, hinihiling ko sa inyo na pindutin ang pindutan ng subscription at i-activate ang notification bell upang makatanggap kayo ng mga abiso tuwing may bagong panalangin o mensahe na ila-upload.
Ang pagiging bahagi ng channel na ito ay hindi lamang tungkol sa panonood ng mga video, kundi tungkol sa pagiging bahagi ng isang banal na komunidad na nagsasama-sama upang manalangin, magpalakas ng loob at magtulungan sa paglalakbay tungo sa kabanalan at kaligtasan. Dito sa channel na ito, kayo ay makakakita ng mga panalangin para sa iba't ibang pangangailangan, mga pagtuturo mula sa banal na kasulatan at mga mensahe ng pag-asa na magpapalakas sa inyong espiritual na buhay. Nais kong ipaalala sa inyo, mga minamahal kong kapatid, na ang channel na ito ay higit pa sa isang simpleng koleksyon ng mga video sa internet. Ito ay isang espiritual na kanlungan, isang banal na lugar kung saan ang mga kaluluwa ay maaaring magpahinga at makatagpo ang presensya ng Diyos. Ito ay isang tolda ng panalangin na laging bukas, isang santuwaryo kung saan ang sinuman ay maaaring pumasok anumang oras ng araw o ng gabi upang makahanap ng kapayapaan, kaginhawahan at pag-asa. Hindi mahalaga kung ano ang inyong pinagdadaanan, kung gaano man kahirap ang inyong sitwasyon, o kung gaano man kayo nakaramdam ng pagkaabandona, nandito kami para sa inyo. Ang komunidad na ito ay nakatuon sa paglilingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa bawat kaluluwa na lumapit ng mas malapit sa Kanya. Mga kapatid, nais kong ipahayag sa inyo ang aking malalim na paniniwala na ang Panginoon ay may plano para sa bawat isa sa inyo, isang planong puno ng pag-asa at kinabukasan. Hindi kayo nilikha ng Diyos upang mabigo o manatiling nasa kadiliman. Kayo ay nilikha upang magtagumpay, upang maging liwanag sa mundo, at upang ipakita ang kamangha-manghang gawa ng Diyos sa inyong buhay. Anuman ang inyong nakaraan, anuman ang inyong mga pagkakamali, at anuman ang inyong mga takot, meron kayong kinabukasan na maliwanag at puno ng pag-asa sa piling ng Panginoon. Huwag kayong bibitiw sa inyong pananampalataya kahit gaano pa kahirap ang inyong pinagdadaanan, sapagkat ang Diyos ay tapat at hindi niya kayo pababayaan. Sa mga sandaling ito ng inyong buhay, kung saan tila wala ng solusyon, kung saan ang mga pintuan ay tila nagsasarang lahat, at kung saan ang kadiliman ay tila lumalalim, nais kong ipaalala sa inyo na ang Diyos ay espesyalista sa mga imposible. Siya ay ang Diyos na lumilikha ng daan sa gitna ng disyerto, na nagbubukas ng dagat upang ang kanyang bayan ay makalagpas at nagbibigay ng pagkain mula sa langit. Walang sitwasyon na masyadong komplikado para sa kanya, walang problema na masyadong malaki, at walang sakit na hindi niya mapagagaling. Magtiwala kayo at maniwala na ang Diyos ay gumagawa na ngayon sa sandaling ito ng mga himala sa inyong buhay na hindi pa ninyo nakikita, ngunit malapit ng mahayag. Ang panalangin ito na inyong napakinggan ngayong umaga ay isang makapangyarihang sandata laban sa lahat ng mga atake ng kaaway, laban sa lahat ng takot at pagdududa, at laban sa lahat ng mga hadlang na pumipigil sa inyo na makamit ang inyong mga pangarap. Gamitin ito araw-araw, gawing bahagi ng inyong umaga, at makikita ninyo kung paano babaguhin ng Panginoon ang inyong buhay. Ang patuloy na panalangin ay susi sa espiritual na tagumpay at sa personal na transformasyon. Huwag kayong magsawa sa pagdarasal, sapagkat ang bawat panalangin ay maririnig ng Panginoon at may kanya-kanyang tamang panahon ng pagtugon. Bago tayo magtapos, manalangin tayo ng Ama namin bilang parangal sa ating Panginoon, ating Diyos at ating Ama na nasa langit, at ng Aba Ginoong Maria bilang parangal sa ating Ina, ang mahal na Birheng Maria na nasa langit din. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mga minamahal kong kapatid, bilang pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong hikayatin kayong maging aktibo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Huwag ninyong itago ang inyong pananampalataya o ang mga biyayang inyong natatanggap. Magbahagi kayo, magturo kayo, at maging liwanag kayo sa madilim na mundo. Ang mundo ay gutom sa katotohanan, uhaw sa pag-ibig, at nangangailangan ng pag-asa na tanging ang Diyos lamang ang makakabigay. Kayo ay tinawag upang maging mga apostol ng bagong panahon, mga tagapagdala ng mabuting balita, at mga instrumento ng pagbabago. Tanggapin ang misyong ito ng may galak at determinasyon. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa umaga na ito at sa lahat ng mga araw na darating. Naway Kanyang protektahan kayo mula sa lahat ng kapahamakan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga desisyon at pagbuhusan ng kasaganaan ng inyong buhay. Naway maramdaman ninyo sa bawat sandali ng inyong buhay ang presensya ng Diyos na nag-aalaga, nag-aalalay at nagmamahal sa inyo ng walang kondisyon. Naway ang panalangin ito ay maging tulay na magdadala sa inyo ng mas malapit sa Panginoon at magbibigay sa inyo ng lakas na harapin ang anumang hamon na darating sa inyong landas. Tandaan mga kapatid na hindi kayo nag-iisa sa inyong paglalakbay. Mayroon kayong Diyos na laging kasama ninyo. Mayroon kayong mga anghel na nag-iingat sa inyo. At mayroon kayong komunidad ng mga mananampalataya na handang suportahan at ipagdasal kayo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, at huwag kayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Panginoon ay tapat at ang kanyang mga pangako ay hindi nabibigo. Lahat ng mga bagay ay magkakasamang gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos at ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Mga kapatid, salamat sa inyong panahon, sa inyong pansin, at sa inyong bukas na puso na tumanggap ng mensaheng ito. Sana ay naging instrumento ang panalangin ito upang palakasin ang inyong pananampalataya at bigyan kayo ng pag-asa para sa kinabukasang puno ng mga pagpapala. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakad kasama ang Panginoon na may tiwala na siya ay gumagabay at nag-aakay sa atin tungo sa perpektong plano na kanyang inihanda. Magkita-kita tayo muli sa susunod na panalangin at naway patuloy tayong lumalaki sa pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Amen.